Ngayon, magluluto tayo ng ginataang kalabasa na may malunggay. Ito yung mga sangkap na kakailanganin natin. Siyempre, lagyan natin ng luya, sibuyas, bawang. Yun, tagko-kunti lang yun. Tapos, sardinas. Sardinas po, pero tatanggalin natin yung sauce. Then, syempre, yung kalabasa, iniwa po ng medyo makakapal. Tapos, yung malunggay. Konti lang yung malunggay. Tapos, kalahating kilo na gata. Kinikilo ko po kasi yung gata dito sa amin. Tapos, yung isa, kung mapansin nyo, yun yung pangalawang piga. Yung pangalawang piga, isa lang na natin. Ito yung una na ilalagay natin na magpapalambot doon sa kalabasa. So, isabay na natin yung bawang, yung luya at yung sibuyas para kasama na siya sa pagkulo ng pangalawang piga. So, halu-haluin lang natin, antayin natin na kumulo. At pag kumukulo na, pwede na nating ilagay yung kalabasa. Yan, mga ilang minuto lang. Mabilis lang yung lutuan natin. Mga ilang minuto lang, kumukulo na yan. Ayan, kung mapapansin nyo po, kumulo na yung ating pangalawang gata. Pwede na natin ngayon ilagay yung kalabasa natin. So, wag po natin ibuhos yan ng lahatan kasi matatalsikan tayo. Kumukulo yung ano natin. Malalaki tong kalabasa. Parang ilang kalabasa lang nahawakan ko. Ayan, dahan-dahan po sa paglagay ng kalabasa. Tapos, pagkatapos nating ilagay, hayaan lang natin siya na lumambot at sakto yan. Pag malambot na yung kalabasa, ubos na rin yung ubos na rin yung pangalawang piga na yan agad. So, hayaan lang natin. Ayan, konti na. Lagay na natin yung unang piga. Yan, ang ganda ng gata natin. Ang ganda ng nabili nating gata. Purong-puro talaga. Yan, kitang-kita na. Sarap. Parang gatas. Ang kagandahan po sa gata talaga na na tunay, hindi yung mga artificial kasi matamis-tamis siya. Manamis-namis. Original na gata po ang gamit lagi dito sa probinsya. Haluin lang natin yan. Pabayaan kumulo. Ilagay yung asin.
Yung asin ko po na gagamitin, isang ano lang siya, isang tablespoon. Then ilagay na natin yung sardinas natin para mag-umpisa ng malasa dito sa niluluto natin. Yan. Ito pong ulam natin ngayon, budget na budget po ito sa mga nanay po dyan na gustong mag-ulam ng masarap at masustansya pero medyo nagtitipid. I-try nyo po itong recipe ko na to. Ito yung mga gawa-gawa ko lang na mga budgeted lang na ulam. Mga namana ko sa nanay ko, nakikita ko sa nanay ko na niluluto niya nung time na nagbabudget pa talaga ng gusto sa pagkain. Pero ang maganda po dito, kahit budget ulam siya, sobrang healthy siya. Imagine, may kalabasa ka na, may malunggay ka pa. Tapos ang sahog, isda, sardinas. So talagang healthy ito. So antayin lang natin, medyo halu-haluin para hindi dumikit sa ilalim. At kapag malambot na yung kalabasa, saka lang natin ilagay yung ating malunggay. Yan, mukhang masarap na. So, galaw-galawin po natin lagi. Haluin para hindi dumikit. Kasi pagka creamy masyado yung gata, pwede siyang dumikit sa ilalim. Yung mapapansin mo, ano na pala sa ilalim. So, ngayon po, pwede na natin ilagay yung ating malunggay. Nahugasan ko na po yan. Kinuha ko lang po ang malunggay na yan dyan sa taniman ko ng mga gulay. Kaya halos wala pong gastos tong ating yung ating ulam ngayon. Fresh from the farm. Yung gata pala binili saka yung sardinas. Ayan, ihalo lang natin. Tapos konting-konting kulo na lang po ito, luto na po ang ating gulay. Naaamoy ko na siya, sarap. Creamy. Manamis-namis na naghahalo ang konting lasa ng asin. Halos luto na po ito. Ready na siya. Pwede na siya nating i-serve. Pwede nang i-off pala muna bago i-serve.
Ayan, luto na po ang ating ginataang kalabasa. So naway may natutunan naman po kayo ulit na bago nyo na namang itatry na shinare ko sa inyong ulam ngayong gabi. Yan, pwede nyo pong itry sa mga mahilig sa ginataan, sa mga kapwa ko mga Bicolano dyan. Yun, shout out po sa inyo. Ayan, ready na po at ilalagay na natin sa isang serving bowl. Ito na po ang ating finished product, ang ating ginataang kalabasa with malunggay. So sana po nagustuhan nyo yung ating bagong ulam na naman. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, click nyo na po ang subscribe. Salamat!